Naramdaman mo na ba na nakakakuha ka ng mga bagay na hindi napapansin ng iba? Naugnay ka ba sa pagkakaroon ng dating kaalaman sa mga bagay tulad ng pag-alam sa mga bagay bago ito mangyari? O baka ang iyong mga pangarap, pangitain, o damdamin ay sinusubukang sabihin sa iyo ang isang bagay? Kung baka tagakita ka lang. Ang kakaibang pakiramdam na nararanasan mo, mga hindi pangkaraniwang senyales na walang katuturan sa iba, hindi sila basta-basta, at hindi sila nagkataon. Sila ay mga palatandaan na ikaw ay isang tagakita. At ngayon, nais ng Diyos na buksan ang iyong mga mata sa higit pang mga palatandaan na maaari kang maging isang tagakita, iyon ay, isang taong nakakakita sa espiritual na kaharian. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Pagpalain ka ng Diyos. Totoo na ang bawat Kristiyano ay may access sa espiritual na kaharian sa pamamagitan ng banal na espiritu at maaaring makatanggap ng mga makahulang panaginip o pananaw. Sinasabi ng Joel 2:28 at pagkatapos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng mga tao. Ang iyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula, ang iyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip, ang iyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. Ang hulang ito ng propetang si Joel ay natupad noong Pentecost sa Gawa Kabanata 2. Gayunpaman, ang isang tagakita ay isang taong may natatanging propesya na kaloob o tungkulin. Ang tungkulin ng isang tagakita ay hindi lamang tungkol sa pag-access, mas malalim pa ito kaysa doon. Ito ay tungkol sa pag-andar. Pinipili ng Diyos ang mga tagakita upang patuloy na tumanggap ng paghahayag. Ang mga ito ay kadalasang nasa biswal o simbolikong anyo. Ang karanasang ito ay hindi pangkaraniwan at hindi pangkaraniwan, kaya kakaunti lamang ang nakakaranas nito, at maaaring isa ka lang sa kanila sa pamamagitan ng banal na pagpili ng biyaya. Ipinapaliwanag nito kung bakit maaaring maramdaman ng mga tao sa paligid mo na kakaiba ka. Hindi nila kasalanan. Ignorante lang sila sa journey mo. Okay lang kung hindi nila, pero mas disadvantageous kung hindi mo alam. Sa makatuwid, kung nagtanong ka na kung bakit iba ang pakiramdam ng iyong mga pananaw, marahil ito ay dahil ipinanganak kang isang tagakita, upang makita kung ano ang hindi nakikita ng natural na mga mata, at upang maihatid ang isip ng Diyos sa kanyang mga tao. Mahal, oras na para yakapin kung sino ka talaga. Kaya, patuloy na manood upang matuklasan ang mga nakatagong katotohanan tungkol sa iyong sarili. Narito ang 5 palatandaan na ikaw ay isang tagakita. Numero 1, ang lahat ng iyong espiritual na pandama ay aktibo. Alam mo ba na bilang isang tagakita, hindi ka basta nakakatanggap ng espiritual na impormasyon gamit ang iyong mga mata. Hindi tulad ng mga propeta na tumatanggap lamang ng espiritual na impormasyon gamit ang kanilang mga mata, bilang isang tagakita, ang iyong mga tainga, ilong, bibig, at mga mata ay aktibo at nakatanggap sa mga espiritual na kaharian. Sinasabi sa Isaias 20:1, ang Panginoon ay nagdala sa inyo ng mahimbing na pagkakatulog. Tinatakan niya ang inyong mga mata, ang mga propeta. Tinakpan niya ang inyong mga ulo, ang mga tagakita. Napapansin mo ba ang paggamit ng iba't ibang bahagi ng katawan sa talatang ito? Ang mga mata ay ginamit para sa mga propeta, habang ang ulo ay ginamit upang tumukoy sa mga tagakita. Ngayon, ano ang matutuklasan mo tungkol sa ulo? Ang ulo ay may maraming bahagi. Sa ulo, makikita mo ang mga mata, ilong, tainga, at dila na nasa loob ng bibig. Gayon din ang utak ay nasa ulo. Ang isang mahalagang tungkulin ng utak ay ang pagbibigay kahulugan sa mga senyales ng pandama mula sa 5 pandama. Ito ay gumagana tulad ng isang radyo na tumatanggap at nagpapatugtog ng mga signal sa pamamagitan ng isang speaker. Kaya naman, bilang isang tagakita, mayroon kang espesyal na biyaya mula sa Diyos upang makita kung ano ang hindi nakikita ng iba. Maaari mong marinig kung ano ang hindi marinig ng iba. Hindi lang iyon, madarama mo ang hindi mahahawakan. Maaari mo ring tikman ang insipid at amoy ang hindi mahahalata. Kaya nga ang tagakita ay higit na may kaunawaan kaysa sa isang propeta.
Mahalagang bigyang diin na kahit na ang lahat ng mga tagakita ay mga propeta, hindi lahat ng mga propeta ay mga tagakita. Ang isang tagakita ay naisaaktibo ang lahat ng kanyang espiritual na pandama, lalo na habang siya ay lumalaki at tumatanda. Gayunpaman, ang isang propeta ay maaari lamang gumawa ng 2 o 3 espiritual na pandama, ngunit hindi siya makakagawa sa lahat. Para sa ilan, maaaring ito ay paningin at pandinig, habang ang ilan ay maaaring magkaroon din ng pakiramdam ng pagpindot. Gayunpaman, hindi tulad ng mga tagakita, ang mga propeta ay hindi gumagana sa lahat ng mga espiritual na organo ng pakiramdam. Ang Biblia ay sapat na maingat upang magbigay ng pagkakaiba sa pagitan ng mga propeta at tagakita sa mga tao noong unang panahon. Sinasabi ng 1 Kronika 20:20 kung tungkol sa mga pangyayari sa paghahari ni Haring David, mula sa simula hanggang sa wakas, ang mga ito ay nakasulat sa mga talaan ni Samuel na tagakita, sa mga talaan ni Nathan na propeta, at sa mga talaan ni Gad na tagakita. Bagamat ang mga lalaking ito ay nakatanggap ng mga espesyal na mensahe mula sa Diyos sa mga tiyak na panahon, sila ay inilagay sa iba't ibang uri. Ito ay dahil sa kanilang tungkulin at paraan ng pagtanggap ng paghahayag. Mga minamahal, dapat mong malaman na ang mga tagakita ay tumatanggap ng paghahayag pangunahin sa pamamagitan ng mga panaginip, mga pangitain, o mga nakikitang pagtatagpo, habang ang mga propeta ay nangunguna sa mga salita ng Diyos. Bilang isang tagakita, mapapansin mo na parang ang buong katawan mo ay puno ng mga mata. Tignan mo si Jesus, naiintindihan niya ang mga iniisip ng mga tao. Alam niya ang iniisip ng mga ito kahit na hindi nila ibinuka ang kanilang mga bibig para magsalita. Nakaka-relate ka rin ba dito? Ito ay isang senyales na maaari kang maging isang tagakita. Bilang 2, maaaring madalas kang makaranas ng EV o propetikong pagkilala. Nakarating ka na ba sa isang sandali at naramdaman mo na nabuhay mo ito noon? Marahil ay naramdaman mo na nakakita ka ng isang sandali sa isang pangitain o panaginip bago ito nangyari. Maaaring kahit na pakiramdam mo ay nakarating ka na sa isang lugar bago ka makarating doon. Kung madalas mong nararamdaman na parang nakakita ka na ng isang bagay bago ito mangyari, ang iyong espiritu ay nasa lugar o sandali na iyon sa isang naunang pakikipagtagpo sa Diyos. Kaya, kinukumpirma ng Diyos ang pagkakahanay sa pagitan ng ipinakita niya sa iyo at kung ano ang nangyayari. Bilang isang tagakita, hindi mo lang naririnig o nararamdaman, nakikita mo rin ng maaga. Minsan ito ay maaaring sa pamamagitan ng mga panaginip o mga pangitain, habang sa ibang pagkakataon ang iyong espiritu ay nakakakita ng ilang sandali bago pa ito maranasan ng iyong katawan. Ang kakaibang pamilyar na nararamdaman mo ay maaaring ang Diyos na nagpapakita sa iyo. Ito ang sandaling ibinunyag ko sa iyo sa lihim na lugar. Alam mo bang hindi out of place ang nararamdaman mo? Ito ang katangian ng ministeryo ni Jesus sa lupa. Halimbawa, tingnan ang nangyari sa Juan Kabanata 1. Hindi pa nakikita ni Jesus si Nathanael ng pisikal. Hindi pa sila nagkikita noon. Ngunit nang makita ni Jesus si Nathanael na papalapit, sinabi niya, narito ang isang tunay na Israelita, na sa kanya ay walang sinungaling. Nagulat si Nathanael. Pagkatapos ay tinanong niya si Jesus, paano mo ako nakilala? Sumagot si Jesus, nakita kita noong nasa ilalim ka pa ng puno ng igos, bago ka tinawag ni Felipe. Iyan ang batayan ng impormasyong mayroon si Jesus tungkol kay Nathanael. Nakita niya siya kanina sa kaharian ng mga espiritu at nakilala niya siya. Mga minamahal, alam mo rin ba na malaki ang naitulong nito sa matagumpay na ministeryo ni Jesus? Sinabi ni Jesus sa Juan 5:11, talagang totoong sinasabi ko sa inyo, ang anak ay hindi makakagawa ng anuman sa kanyang sarili, magagawa lamang niya ang nakikita niyang ginagawa ng kanyang ama. Sapagkat anuman ang ginagawa ng ama, ay gayon din ang ginagawa ng anak. Ito ay nagpapahiwatig na si Jesus ay naglingkod sa mga tao batay sa kung ano ang kanyang nakita sa espiritu, malamang sa mga sandali ng malalim na panalangin. Kung isa sa alang-alang mong mabuti ang ministeryo ni Jesus, matutuklasan mo na pumunta lamang si Jesus sa mga lugar na ipinakita ng Diyos sa kanya noon. Tulad ng isang aktor na naglalaro ng isang script,
isinasabuhay niya ang kanyang nakita noong siya ay nanalangin buong gabi. Sa katulad na paraan, gusto pa rin ng Diyos na gumawa ng ilang dakilang gawain sa lupa, ngunit nangangailangan ng mga sisidlan. Alam mo ba na ang iyong mga kamay ay kanyang mga kamay? Kaya minsan, dadalhin ka niya sa ilang lugar para malaman mo kung ano ang gusto niyang gawin mo sa lugar na iyon pagdating mo doon. Sa makatuwid, kung naramdaman mo na ang propetikong pagkilala o EAV na iyon, maaari kang lumakad sa mga yapak ng isang tagakita. Numero ng 3, pinataas na espiritual na sensitivity at empasya. Ang isa pang palatandaan na ikaw ay isang tagakita ay na ikaw ay magiging espiritual na nakaayon sa iyong kapaligiran. Magagawa mong makilala at maranasan pa ang sakit, pang-aapi, o espiritual na kalagayan ng iba na parang sayo. Nakalipat ka na ba sa isang bagong kapaligiran at biglang nakaramdam ng karahasan? Dati ay mapayapa at mapagmahal sa kapayapaan, ngunit ngayon mo lang napansin na nabalisa ka na. Ang mga maliliit na bagay ngayon ay nagagalit sa iyo. Hindi ito ang iyong pakiramdam. Nakikipag-ugnayan ka lang sa mga espiritual na puwersa na namamahala sa teritoryong iyon. Ang dapat mong gawin sa pagkakataong iyon ay hatulan ang masamang espiritu sa pangalan ni Jesus. Iyon ang kahalagahan ng iyong banal na kakayahan. Hindi ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang mga kaloob na ito para maipagmalaki mo ang mga ito o para maramdaman mong espesyal ka sa lahat ng tao. Sa halip, ito ay para sa iyo na ipatupad ang iyong otoridad kay Kristo. O may nakilala ka na ba dati at nakakaramdam ka ng kakaibang lungkot? Iyon ay binibigyan ka ng Diyos ng pribilehiyo na madama ang sakit ng ibang tao para makapagbigay ka ng kagalingan at kaginhawahan. Naranasan ni Ezekiel ang ganitong karanasan sa Ezekiel 3:14 15. Nang magkagayoy itinaas ako ng espiritu at dinala ako, at ako'y yumaon sa kapaitan at sa galit ng aking espiritu, nataglay ang malakas na kamay ng Panginoon sa akin. Dumating ako sa mga bihag na naninirahan sa Tel Aviv, malapit sa ilog Chebar. At doon, kung saan sila naninirahan, ako'y naupo sa gitna nila sa loob ng 7 araw na nalulula. Bago si Ezekiel ay dinala sa espiritu, hindi siya nagalit o nagalit. Ngunit sa sandaling kinuha siya ng espiritu ng Diyos, naapektuhan nito ang kanyang damdamin. Hindi lang niya nakita ang paghuhukom na naghihintay sa mga tao, pumasok siya sa karanasan. Nadama niya ang mga pasanin ng kanilang mga kasalanan at ang paghatol na nagbabanta. Gayon din, nadama ni Jeremias ang kalungkutan ng mga kasalanan ng mga tao, na higit pa sa paghula. Sinasabi ng Jeremias 4:18-19. Ang iyong sariling pag-ugali at mga kilos ang nagdulot nito sa iyo. Ito ang iyong kaparusahan. Napakapait. Kung gaano ito tumatagos sa puso. O, ang aking paghihirap, ang aking paghihirap. Ako ay namimilipit sa sakit. O, ang paghihirap ng aking puso. Ang aking puso ay tumitibok sa loob ko, hindi ako makaimik. Sapagkat narinig ko ang tunog ng trompeta, narinig ko ang sigaw ng digmaan. Kung makakarelate ka, malinaw na senyales na ikaw ay isang tagakita. Ang mga palatandaang ito ay maaaring mukhang kakaiba kung hindi mo pa nararanasan ang mga ito noon. Gayunpaman, para sa mga tagakita, hindi ito balita. Narito ang 2 pang palatandaan. Bilang 4, maaari kang makaranas ng madalas na pagkislap ng imahe sa iyong isip. Nagkaroon ka na ba ng mabilis ngunit matingkad na mga larawan o eksenang biglang lumitaw sa iyong isipan? Siguro sa panahon ng pagsamba, pagdarasal, o kahit sa kalagitnaan ng isang normal na araw. Kung nakita mo ng malinaw ang isang bagay sa iyong espiritu, at sa kalaunan ay napanood mo itong nangyari ng eksakto tulad ng nakita mo, dapat mong bigyang pansin. Alam mo ba kung bakit? Hindi ito basta-basta na mga daydream, lalo na kapag naging pare-pareho, makabuluhan, at tumpak ang mga ito. Maaaring sila ay isang senyales na ikaw ay tinawag upang maging isang tagakita. Mga minamahal, alamin mo ito, ang mga flash na ito ay kadalasang ang unang antas ng aktibidad ng tagakita. Sa maraming simbahan ngayon, ang karanasang ito ay binibigyang kahulugan bilang isang salita ng kaalaman.
Halimbawa, maaaring ikaw ay nasa panalangin at bigla, sa loob ng ilang segundo, makita ang isang taong kilala mo na nakaupong mag-isa na umiiyak. Sa paglaon, natuklasan mong dumarana sila ng isang krisis sa mismong sandaling iyon. Higit pa ito sa emosyon. Ito ay isang pangitain. May ipinapakita ang Diyos sa iyo. Ginigising niya ang iyong mga mata upang makita ang hindi nakikita ng iba. Kaya ang inaasahan ng Diyos na gawin mo ay ang pagsali sa mga panalangin ng pamamagitan. Nais niyang magtaas ka ng insenso ng mga panalangin sa Kanya upang maiwasan ang sakuna, bigyan ng babala ang mga taong nasasangkot, o bawasan ang epekto ng sakuna sa pamamagitan ng iyong mga pagpapahayag. Tingnan kung ano ang sinabi ng Diyos sa Ezekiel 22:30. Naghanap ako ng isang tao sa gitna nila na magtatayo ng pader, at tatayo sa harap ko sa puwang para sa lupain, upang hindi ko nasirain yon, ngunit wala akong nakita. Ang Diyos ay palaging naghahanap ng isang tao na makikipagtulungan sa Kanya. Matatagpuan ba niya na tapat ka? Numero ng 5, madarama mo ang pagnanais na magsanay ng katahimikan at pagmumuni-muni. Minamahal, kapag ikaw ay laging naakit sa katahimikan at malayo sa ingay, ito ay malinaw na tanda ng iyong pagtawag bilang isang tagakita. Nagtataka kung bakit? Ito ay dahil kapag ikaw ay hindi pa rin, itinatakda mo ang espiritual na kapaligiran para sa pagtanggap ng mga pangitain, mga impresyon, at mga propetikong pananaw. Sa isang mainay na mundo, ang pagkawala ng paningin sa pakikipag-usap sa Diyos ay posible. Gayunpaman, ang katahimikan ay nagbibigay ng puwang kung saan ang banal na espiritu ay malayang makakilos at makapagpahayag ng mas malalalim na katotohanan. Ang iyong espiritu ay nagiging mas nakaayon sa espiritual na kaharian kapag ikaw ay parin. Ang iyong focus ay sa Diyos at hindi sa abalang mundong ito na lumilipas. Ang sensitivity na ito ay nagpapahintulot sa iyo na makilala ang presensya ng mga anghel, espiritual na puwersa, at ang paggalaw ng espiritu ng Diyos. Ito ay ang pagsasanay mula sa simula. Naisip mo na ba kung bakit palaging binibisita ng Diyos si Adan sa malamig na gabi? Ito ay dahil ang lamig ng gabi ay panahon kung saan tahimik ang mundo at tahimik ang lahat. Madalas itong binibigyang kahulugan bilang isang panahon ng katahimikan, at kapayapaan. Upang sabihin sa iyo kung gaano kahalaga ang katahimikan at pagninilay-nilay, kahit si Jesus ay palaging aalis sa karamihan upang pumunta sa isang nag-iisang lugar kung saan siya ay mag-isa. Sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa, itinala ng Biblia na nakaugalian niyang bumangon bago maghapon upang makausap niya ang kanyang ama. Minamahal, alam mo ba kung bakit ang mga espiritual na mensahe ay madaling mawala sa mga kamay ng isang tao kung hindi pag-iingatan? Madali itong makaligtaan, lalo na sa maingay na kapaligiran. Kaya naman, matalinong umatras mula sa ingay. Alam mo rin ba na ang biblikal na konsepto ng pagmumuni-muni at katahimikan ay nagsasangkot ng higit pa sa passive na katahimikan? Ito ay tungkol sa pagtutuon ng iyong isip sa Diyos at sa Kanyang salita. Ang pagsasanay na ito ay kadalasang nagpapahintulot sa Diyos na ihayag ang malalalim na bagay sa iyo. Sa makatuwid, kapag mas pinahihintulutan mo ang presensya ng Diyos na bumalot sa iyo, na nagpapasaya sa euphoria ng Kanyang pag-ibig, mas magiging malinaw ang iyong espiritual na paningin. Kaya, kapag palagi mong nararamdaman ang pagnanasa na umatras mula sa mga tao, upang magsanay ng katahimikan, maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay isang tagakita. Kaya, yakapin ang iyong tungkulin at maging sapat na disiplina upang matugunan ang mga hinihingi nito. Minamahal, alin sa mga palatandaang ito ang maiugnay mo? Alam mo bang maaari kang lumaki sa mga palatandaang ito? Siyempre kaya mo. Sinasabi ng Biblia na ang espiritual na mga pandama ay maaaring gamitin sa pamamagitan ng palagiang paggamit kapag natanto mo kung sino ang ginawa sa iyo ng Diyos. Kapag iniayon mo ang iyong sarili sa Kanyang mga prinsipyo at sinunod ang Kanyang pamumuno at patnubay, isang hakbang sa isang pagkakataon, pagkatapos ay sa anumang oras matutuklasan mo na ikaw ay magiging malakas sa espiritu. Ang iyong mga mata ay mabubuksan at ikaw ay magiging ganap na nakaayon at sensitibo sa espiritual na kaharian.
Sa panahong iyon, walang makakahuli sa iyo nang hindi nalalaman. Narito ang pag-iingat. Alam mo ba na ang paningin ng isang tagakita ay maaaring maging malabo? Posible para sa isang tagakita na makaranas ng pinababang kalinawan o dalas ng kanilang mga pangitain o espiritual na pananaw. Ang regalo ay maaaring manatili dahil ang mga regalo at tawag ng Diyos ay hindi mababawi, tulad ng sinabi ng Biblia. Gayunpaman, ang talas, kawastuhan, o sensitivity nito ay maaaring humina. Ito ay dahil sa ilang kadahilanan. Mabilis nating tingnan ang ilan. Una, espiritual na kapabayaan o hindi pagkakapare-pareho. Kung ang isang tagakita ay lumihis mula sa regular na pakikisama sa Diyos, panalangin, pagsamba, at pag-aaral ng salita ng Diyos, kung gayon ang kanyang espiritual na mga pandama ay magiging mapurol. Bagamat naroroon pa rin ang regalo, humihina ang koneksyon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo kayang hindi maging pare-pareho sa iyong pang-araw-araw na gawain. Hindi ka dapat magsawa sa paggawa ng mga ito. Alam mo ba kung bakit? Ang mga ito ay kinakailangan upang mapanatili ang iyong kaugnayan sa Diyos. Pangalawa, kasalanan at kompromiso. Ang Biblia ay hindi nagkukulang na bigyang diin na ang mga mata ng Diyos ay hindi nakakakita ng kasamaan. Sa palagay mo ba ay masaya ang dyablo kapag kumikilos ka sa iyong espiritual na katungkulan bilang isang tagakita? Hindi. Kaya, hahanapin niya ang anumang paraan upang takpan ang iyong mga mata ng belo. Ito ay maaaring mahirap para sa kanya na gawin dahil isang pader ng apoy ang pumapalibot sa iyo. Gayunpaman, ang pagpapahintulot sa kasalanan na pag-aari ng dyablo ay lumilikha ng pagkakataon para sa kanya na gawin ang kanyang masamang hangarin. Sa makatuwid, dapat kang mag-ingat sa mga kasalanang hindi nagsisisi. Kapag nagkasala ka, mabilis na tumakbo sa Diyos para sa awa, at maaari kang magtiwala na patatawarin Kanya. Sinasabi ng Biblia, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, Siya ay tapat at matuwid at tayo ay patatawarin at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Kaya, lumapit ng buong tapang sa trono ng awa. Naghihintay ang Diyos na yakapin ka muli sa Kanyang mapagmahal na mga bisig. Ang isa pang bagay ay ang kawalan ng pangangasiwa. Naaalala mo ba ang talinghaga ng mga talento? Ano ang ginawa ng amo sa alipin na hindi ipinagpalit ang kanyang mga talento? Iniutos niya na alisin sa kanya ang talento at ibigay sa may 10 talento. Para bang hindi sapat iyon, iniutos din niya na ang walang kwentang alipin ay itapon sa labas sa kadiliman kung saan magkakaroon ng pagtangis at pagnangalit ng mga ngipin. Sa parehong liwanag, kapag ang isang tagakita ay hindi pinansin o tumanggi na gumawa ng anuman tungkol sa huling bagay na kanilang nakita o napagtanto, maaari itong humantong sa malabong paningin. Ito ay dahil hindi sinasayang ng Diyos ang kanyang impormasyon. Tandaan ang sinasabi ng Biblia na para sa bawat isa na mayroon, higit pa ay bibigyan, at siya ay magkakaroon ng kasaganaan. Ang sinumang wala, kahit na kung ano ang mayroon siya ay kukunin sa kanya. Ang isa pang dahilan ng malabong paningin para sa isang tagakita ay kapag ang isipan ng tagakita ay nababalot ng hindi na prosesong emosyon. Alam mo ba na ang mabibigat na emosyonal na pasanin tulad ng takot, pagkabalisa, pagkagalit, o pagod ay maaaring magpalabo sa espiritual na paningin? Maaari pa itong magdulot ng maling interpretasyon sa nakikita. Naaalala mo ba ang nangyari sa pagitan ni Jezebel at Elias? Paano naapektuhan si Elias? Nagbanta si Jezebel na papatayin si Elias pagkatapos niyang talunin ang mga propeta ni Baal. Nagdulot ito ng panghinaan ng loob at pagkapagod sa espiritual. Bilang resulta nito, nabawasan ang kanyang sensitivity. Hindi na niya makita ang kabutihan ng Diyos. Nakiusap pa nga siya sa Diyos na kunin ang kanyang buhay, na nagsasabi na hindi siya mas mabuti kaysa sa kanyang mga ninuno. Maaari mo bang isipin yon? Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong payagan ang Diyos na pamunuan ang iyong mga damdamin. Alisin ang iyong isip mula sa bagahe ng takot, pagkabalisa, galit, at iba pa. Ilagay sila sa paanan ni Jesus at hayaang pasanin niya ang iyong mga pasanin.
Sa wakas, sa pamamagitan ng banal na pakay, maaaring sadyang pahintulutan ng Diyos ang isang panahon ng pagbawas ng paningin o katahimikan, hindi dahil sa mga kasalanan o maling gawain, ngunit upang masubukan niya ang kapanahunan ng tagakita at mabuo ang kanyang pagtitiwala sa kanya. Hindi gusto ng Diyos na magtayo ka ng tolda sa paligid ng iyong mga regalo. Gusto niyang magtiwala ka sa kanya kahit na hindi mo siya nakikita o nararamdaman. Nakaranas si Job ng malalim na espiritual na katahimikan. Ipinahayag pa niya na noong siya ay sumulong, wala ang Diyos. Alam niyang sinusubok siya ng Diyos at sinabi niyang lalabas siya bilang ginto. Ito ay ilan lamang sa mga karaniwang dahilan kung bakit maaaring makaranas ang isang tagakita ng malabong paningin. Gayunpaman, minamahal, alam mo bang may pag-asa para sa iyo anuman ang dahilan ng malabong paningin na kasalukuyan mong kinakaharap? Sinasabi ng Biblia na may pag-asa para sa isang puno kahit na pinutol. Gayunpaman, ito ay sisibol muli sa bango ng tubig. Kaya, ang pagdidilim ng espiritual na paningin ay hindi nagpapahiwatig na ang regalo ay mawawala magpakailanman. Ito ay dahil, kasama ng Diyos, mayroong pagpapanumbalik. Kaya kang ibalik ng Diyos. Magagawa niyang maglakad kasama ang iyong mga regalo at pagtawag tulad ng dati, at higit pa. Alam mo ba kung bakit? Kapag pinanumbalik ng Diyos, ibinabalik niya sa maraming tiklop. Gayunpaman, mayroon kang mga tungkulin na dapat gampanan. Kailangan mong maging desperado upang mabawi ang kinuha ng dyablo sa iyo. Ito ay nangangailangan ng intensyonalidad sa iyong bahagi. Kapag handa mong gampanan ang iyong bahagi, pagkatapos ay ipaubaya ang iba sa Diyos. Makatitiyak kang siya ay sapat na maawain upang patawarin ka at ibigay ang lahat ng inalis sa iyo ng kaaway. Gusto mo bang malaman kung ano ang dapat mong gawin upang lumiwanag ang iyong paningin? Una, kilalanin ang iyong mga kasalanan, magsisi, at sundan muli ang iyong mga hakbang pabalik sa Diyos. Minamahal, ito ang unang hakbang sa iyong pagpapanumbalik. Kailangan mong tanggapin na nagkulang ka. Pagkatapos ay siguraduhin na ipagtatapat mo ang anumang kasalanan na naging sanhi ng pagbaba ng iyong kainitan sa unang lugar. Pagkatapos ay ibigay muli ang iyong mga pandama, puso, isip at buhay sa Diyos. Huwag hayaang magsinungaling ang dyablo sa iyo. Tandaan na siya ang ama ng kasinungalingan. Huwag maniwala sa anumang sasabihin niya. Kahit gaano kakalayo, makakauwi ka pa rin. Gayon din, gumawa ng taos pusong pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Kung gusto mong buhayin muli ang iyong espiritual na paningin bilang isang tagakita, dapat mong ibabad ang iyong sarili sa isang matinding kapaligiran ng pagsamba. 3 hari ang bumaling kay Eliseo para sa patnubay. Kaya, kailangan niyang hanapin ang mukha ng Panginoon para makakuha ng mensahe na ihahatid niya sa kanila. Alam ni Eliseo na kailangan niya ng tunog para mabago ang espiritual na kapaligiran. Kaya, hiniling niya sa mga tao na magdala ng isang minstrel sa kanya. Itinala ng Biblia na habang tumutugtog ang manunugtog, ang kamay ng Panginoon ay dumating kay Eliseo at nagsimula siyang manghula. Isa pa, natatandaan mo ba kung ano ang nangyari nang ang mga awit at mga trompeta ay nagpatunog ng itinalaga ang templo? Itinala ng Biblia na napuno ng kaluwalhasyan ng Panginoon ang templo. Ito ay labis na kahit ang mga pari ay hindi makatayo upang maglingkod. Sina Paul at Silas ay nag-utos din ng atensyon ng langit nang sila ay umawit ng mga papuri sa Diyos. Huwag kalimutan na sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay naninirahan sa mga papuri ng kanyang mga tao. Kaya, makisali sa taos pusong pagsamba at papuri ngayon at panoorin ang pagpupuno sa iyo ng Diyos ng higit pa kaysa dati. Maaari ka ring makisali sa pag-aayuno at pagdarasal. Karaniwang sinasabi na ang pag-aayuno ay nagpapatag ng laman at nagpapatibay ng espiritu. Nangangahulugan ito na ginagawa kang mas may kamalayan sa espiritual na kaharian kaysa sa pisikal. Ang pag-aayuno at panalangin ay nagpapatalas ng iyong espiritual na mga pandama at patahimikin ang iyong laman. Mga minamahal, alam mo ba na ang pag-aayuno ng walang pagdarasal ay isang hunger strike lamang? Kaya, huwag lang mabilis. Mabuting manalangin sa Diyos na ibalik ang iyong paningin.
Susunod, dapat kang makakuha ng espiritual na takip o tagapagturo. Nakikita mo, ang papel ng espiritual na pagiging ama ay hindi maaaring labis na bigyang diin. Isaalang-alang sina Eliseo at Gehazi. Sa 2 Mga Hari Kabanata 6, ang hari ng Syria ay nagpadala ng isang malaking hukbo sa gabi upang palibutan ang Dothan, isang lungsod kung saan naninirahan si Eliseo ang propeta. Nang magising si Gehazi, ang lingkod ni Eliseo, nakita niya ang mga karo at mga kawal na nakapalibot sa lungsod. Kinilabutan siya. Ngunit kalmado si Eliseo, nagtataka kung bakit. Iyon ay dahil nakikita niya ang makalangit na hukbo na kasama nila. Sinabi pa niya kay Gehazi, ngunit hindi niya ito maintindihan dahil hindi niya sila nakikita. Kaya, nanalangin si Eliseo sa Diyos para kay Gehazi. Hiniling niya sa Diyos na buksan ang kanyang mga mata upang siya ay makakita. Sumagot ang Diyos at binuksan ang mga mata ni Gehazi. Pagkatapos ay nakita niya ang isang hukbong anghel na nagliliyab sa kaluwalhatian. Ang hukbong ito ay ipinakalat sa lupa para lamang protektahan sila. Noon niya naintindihan ang sinasabi ni Eliseo. Maaaring magkaroon ng paglipat ng pagpapahid at pagpapanumbalik sa pamamagitan ng pagbibigay. Iyon ang dahilan kung bakit dapat mong sadyang isuko ang iyong sarili sa isang espiritual na pantakip. Ang isa pang mahalagang bagay ay pukawin ang regalo at bantayan ang iyong mga pintuan. Naaalala mo ba ang mga salita ni Pablo kay Timoteo? Sinabi niya sa kanya na sikmurain ang kaloob ng Diyos na nakuha niya sa pamamagitan ng pagpapatong ng kanyang mga kamay. Ibinunyag nito na may papel din si Timothy. Hindi sapat na maibigay ng mga mentor at espiritual na ama. Ang pananagutan ay nasa iyo na magpaypay nito sa apoy. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng regular na pananalangin sa mga wika, pagbabasa at pagninilay sa salita ng Diyos, at pagsusulat ng iyong mga espiritual na karanasan. Kung magagawa mo ang mga ito, maaari kang magtiwala sa Diyos na ibabalik ka sa iyong banal na posisyon bilang isang tagakita. Gayunpaman, hindi mo magagawa ang alinman sa mga ito sa iyong lakas. Kailangan mong tulungan ka ng Diyos. Sabihin ang mga panalangin ito ng may pananampalataya habang tumatawag ka sa Diyos para sa tulong. Panginoong Hesus, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng mga banal na kakayahan at pagbukas ng aking mga mata sa aking makahulang tadhana. Nagpapasalamat ako. Mangyaring dakilain sa pangalan ni Hesus. Nagpapasalamat ako sa regalong buhay at bagong araw na tulad nito. Ikaw ay palaging isang mapagmahal na ama at kaibigan. Hindi sapat ang pasasalamat ko sa lahat ng ginawa mo. Tanggapin ang lahat ng kaluwalhatian at karangalan. Mapagpalang Panginoon, taimtim kong pinagsisisihan ang aking mga kasalanan at ipinagtatapat ko ito sa iyong harapan ngayon. Patawarin mo sana ako. Alam ko na hindi ako maaaring magpatuloy sa kasalanan at tamasahin ang iyong banal na biyaya sa parehong oras. Kaya naman ako ay buong kababaang loob na humihingi ng kapatawaran sa harap ng iyong trono ng biyaya. Patawarin mo sana ako at ipakita mo sa akin ang iyong awa, at huwag mo akong gantimpalaan batay sa aking mga maling gawain. Mula ngayon, tulungan mo akong mamuhay sa paraang nakalulugod sa iyo. Mangyaring tulungan akong huwag ipagmalaki o makita ang aking sarili bilang mas mahusay kaysa sa iba. Tulungan mo sana ako para hindi ako masilo ng regalong ito. Mahal na Panginoon, sabi ng iyong salita, ikaw, ang Panginoon, ay gumawa ng parehong mga tainga na nakakarinig at mga mata na nakakakita. Para sa kadahilanang ito, hinihiling ko na buksan mo ang aking espiritual na mga mata at tainga. Ama, tulungan mo akong maging sensitibo sa espiritual. Tumanggi akong mahuli ng hindi namamalayan. Panginoon, tulungan mo po akong maging alerto upang makatanggap ng mga espiritual na senyales sa paligid ko. Pabahain mo ang aking puso ng iyong liwanag. Pinatahimik ko ang bawat ingay sa loob ko na hindi nagpapahintulot sa akin na bigyang pansin ang banal na espiritu. Hayaan mong ang aking pansin ay nasa iyo lamang. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, mangyaring patahimikin ang bawat malakas na tinig sa aking puso. Tumanggi akong ma-distract.
Mangyaring iayon ang aking tingin sa kung ano ang gusto mo para sa akin. Mahal na Espiritu Santo, tulungan mo akong palayain ang aking isipan sa bawat maling emosyong humihila sa akin pababa. Ibinaba ko ang aking mga takot at iba pang negatibong kaisipan at emosyon sa krus. Niyakap ko ang iyong pag-ibig dahil ang perpektong pag-ibig ay nagtatanggal ng takot. Turuan mo akong magtiwala sa iyo. Hayaang manatili sa iyo ang puso ko. Mahal na Jesus, mangyaring bigyan ako ng kapangyarihan. Alam kong hindi ko kayang sumuko sa pamumuno mo sa pamamagitan ng aking lakas. Panginoong Jesus, mangyaring iluhod ang aking mga tuhod upang manalangin at kunin ang mga bansa para sa iyo sa pamamagitan ng aking mga panalangin. Alam ko na bilang isang tagakita, ako ay isang tagapamagitan. Mangyaring tulungan akong gumana ng maayos sa opisinang ito. Inilagay mo ako doon sa pamamagitan ng biyaya. Mangyaring tulungan akong maging maagap sa aking pagsunod sa iyo. Panginoon, tulungan mo po ako na laging lumakad ng may kamalayan sa aking pagkakakilanlan bilang isang tagakita. Tulungan akong makilala na ito ay sa pamamagitan ng pagpili ng biyaya, hindi kwalifikasyon. Mangyaring tulungan akong huwag kunin ang biyayang ito sa walang kabuluhan. Panginoong Jesus, mangyaring protektahan at protektahan mo ako sa bawat palaso ng masama. Tulungan mo akong huwag mahulog sa mga kamay ng mga taong naghahangad ng aking buhay dahil sa mahalagang regalo na ibinigay mo sa akin. Mangyaring, Panginoon, tulungan mo akong mag-ingat. Ako ay lumalaban sa bawat diskarte ng dyablo, ang pita ng mga mata, ang pita ng laman, at ang kapalaluan ng buhay. Kapag ang kaaway ay bumangon laban sa akin tulad ng isang baha, mangyaring itaas ang iyong banal na pamantayan laban sa kanila. Tatakbo sila kahit walang humahabol sa kanila. Hayaan mo na ang kanilang kapalaran. Diyos ko, pakiusap, takpan mo ako ng mahalagang dugo ni Jesus, at ibalik sa akin sa maraming tiklop ang lahat ng inalis sa akin ng dyablo. Alam kong gagawin mo ito para sa akin. Salamat, Jesus, sa pagsagot sa aking mga panalangin. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng kaluwalhasyan, at nagtitiwala ako na sasagot ka ng mabilis, sa pangalan ni Jesus ako ay nanalangin. Amen. Minamahal, ngayong naunawaan mo na kung sino ka, tiyaking lumakad ka ng karapat-dapat sa iyong tungkulin. Bibigyan ka ng Diyos ng biyaya. Amen. Bago ka pumunta, I like, I share, at I subscribe ang channel na ito.